this night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah. Puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9. Tama ba? Ano yun, te? Romans 8:9. Ngunit kayo ay wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit ko ang sinuman walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging mga Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Verse 13. Sapagkat ulit? Ano yun? Kaya sa pamamagitan ng isang spirito. Tapos namin na. Kaya't nais ko. Kaya't nais ko maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa upuan ng mga manunuya, makasalanan ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Titus 2:11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon,
habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Panginoong Diyos. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9. At dahil dito'y gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa inyong pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung ang sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Alright. So, happy birthday. Okay, no? So, ayun. Maganda po na nakapag-memorize pa rin po tayo. So, patuloy lang po natin i-recite yon lagi. So, next week, iba naman, no? So, tapos na si Tita Susan, si Siren, at si Yana. So, next week, yung mga hindi pa tayo naman ang mag-recite. So, ganun po gagawin natin, no? Para, I think hindi naman na siya masyadong madadagdagan. So, pero tingnan natin, no? Maganda kasi yung meron tayong mga memory verses. Sige po, so magandang hapon and welcome po ulit sa ating daily Bible study. We praise God, no, for another opportunity na makapagtipon-tipon po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Although, yung iba talaga nating makasama, hindi po sila makasama. So, patuloy po natin ipag-pray, yung mga kasamahan natin. And, i-encourage po natin sila na manood sa tuwing hindi po sila nakasali. Encourage natin sila na panoorin po itong So, tandaan niyo po, meron po tayong live broadcast para po sa mga hindi nakakasama. So, main purpose po talaga nito is para sa mga kapatid natin. And, syempre, sa mga makakadaan at mga kapanood, naway gamitin ito ng Panginoon na matulungan din sila, no? And marinig din nila yung katotohanan. So, sige po, tayo po yung magbabasa patuloy sa ating pag-aaral mula po sa verse 20. Pero sa ating pagbabasa ngayon, isama natin yung verse 19. No? So, babasahin natin yung 19 hanggang verse 24. Sige, so Dad, pakibasa po yung 19 hanggang 24. Verse 19 to 24. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba
ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Okay, so yan po ang salita ng Panginoon. So tayo po ay manalangin sa ating pagpapatuloy. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin at salamat sa tagpong ito na matututo kami at tunay na magiging malinaw na ang iyong tanging anak na si Jesus ay tunay na Diyos at siyang iyong tanging anak at siyang Mesaya, Kristo, tagapagligtas. At salamat dahil ito'y makukunan namin ulit ng pag-aaral at kaalaman patungkol sa pagsamba sa iyo. Salamat Panginoon dahil sa marami pong mga bagay na matututunan namin, lalong-lalo na Lord ang iyong soberanya sa pagliligtas at sa pagpapakita mo na tunay ngang inibig mo ang sanlibutan. Salamat Panginoon at ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so babalik po tayo sa verse 19. So kung matatandaan niyo po yung story, ayun nga po no, nasabi na po ng Panginoon yung bumalik ka sa iyong asawa, no? Sinabi ng Panginoong Jesus doon sa Samaritana, in which yun po yung paraan ng Panginoon upang ipakita sa kanya yung spiritual condition nung Samaritana, no? And so kahapon nabasa natin na makikita natin sa verse 19, sinabi nung Samaritana, "Ginoon, nakita kong ikaw ay isang propeta." So pinapakita po nito na isang natural na kaalaman po sa mga Hudyo, pati na rin po sa mga Samaritans, na ang isang propeta ay nakakaalam ng mga bagay na kung ang isang tao ay makasalanan, kung isang tao ay pero hindi ko lang sure, no, pero hindi naman siguro siya like katulad ng Panginoon na alam ang lahat. Meron lang talagang mga specific na mga pagkakataon na kung saan nire-reveal po yun ng Panginoon sa mga propeta. So, kaya ganun po yung naging reaction ng Samaritana dito, no? Sabi niya, "Ginoon, nakita kong ikaw ay isang propeta." And so, pagpapatuloy po natin sa verse 20, parang, sabi niya dyan sa verse 20, parang nag-ano siya, no? Parang tinry niya na mag-iba ng topic, no? So, kasi pwede naman na sumagot yung Samaritana sa Panginoong Jesus na, kasi ganito ganyan. Pwede naman siya magrason, no? Pero makita natin, simula ng verse 20, verse 19, parang in-acknowledge niya kasi alam mo. Although hindi siya nag-affirm na yun nga yung kalagayan niya, pero parang ganon yung affirmation na totoo yung sinabi ng Panginoong Jesus dahil sa verse 19 na sinabi ng Samaritana. Diba sabi niya, "Ginoo, nakita kong ikaw ay isang propeta." So, not directly affirming. Pag sinabi nating affirming, yung parang, yes, totoo yung sinasabi mo. Not directly, pero sa sinabi niyang, "Ginoo, ikaw ay isang propeta." So, makikita natin doon na parang, yes, totoo nga, no? Yung sinabi ng Panginoong Jesus. And so, dito sa verse 20, patuloy tayo sa verse 20, yun nga, parang tinatry niya na i-divert or parang ibahin yung usapan. Okay? Gamit doon, nag-connect siya doon sa sinabi niya na, "Ginoo, ikaw, nakita ko na ikaw isang propeta." No? So, sino nakakatan dito kahapon? Bakit nga po ang isang tao tinatry niyang ibahin yung usapan kapag ayaw niyang pag-usapan yung mga bagay na kamalian niya? Bakit nga po? I-review ko lang sa inyo. Bakit? Go! Kapagkat nahihiya isang tao kung may ginagawang kasalanan. Okay. Dahil isang kahihiyan yon, no? Dahil isang kahihiyan yon. Now, sabi ko po kahapon, tandaan nyo lang po yan kasi malaking bagay po iyan mamaya. Magamit natin yan mamaya. Tandaan nyo po, yung babae po dito nahihiya. Okay?
nandun yung kahihiyan niya sa kanyang kamalian na ginawa o ginagawa. Kaya nagtatry siya na i-divert. Now, napakaganda kasi dito sa pag-try niyang i-divert yung usapan, may matututunan din tayo dito. No? So, grabe yung providensya ng Panginoon. So, verse 20. Ito yung patuloy na pagsabi ng nung Samaritana. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. So, natatandaan niyo po ba anong bundok 'yon? Nasaang bundok sila? Anong bundok yung tinutukoy? Sino po nakakatanda? Anong bundok po 'yon? Gerizim. Okay, bundok ng Gerizim. Gerizim, no? Saang verse ngayon natin nakita? Ayan. Asang verse 'yon? Okay, but anyway, tama yung sinabi ni Daddy, Mount Gerizim. I think napag-usapan natin 'yan sa mga unang part ng John chapter 4. Okay, sabi niya, ngunit sinasabi ninyo, sa anong ninyo dito, mga Hudyo, na ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay Jerusalem. So, dito sa statement na to, dito tayo babalik sa history. Dito tayo babalik sa Old Testament. Kasi titingnan natin ano yung pinapanghawakan ng Samaritana, bakit niya nasabing sumasamba. Ito yung Mount Gerizim, yung tunay na lugar kung saan dapat sumasamba. No? Kasi yung sabi niya sumasamba kami mga ninuno sa bundok na ito, pero sabi niyo mga Hudyo, mga taga Judea, kasi Hudyo din palang Samaritans, no? Na dapat ang pagsamba ng mga tao ay sa Jerusalem. Okay? So ano po yung mga reference, no? Na kung saan masasabi bakit nasabi 'yon ng Samaritana? So meron po ba itong nakapag-search? Anong reference dito? So, yan po, isa po yun sa mga bagay na dapat yung tingnan. Kapag merong sinasabi, pwede kayong mag-create ng tanong. No? Yan, isa sa very clear na tanong dito, paano nasabi ng Samaritana na doon sa bundok na iyon sumamba? So, let's go back to the history doon po sa Old Testament. Meron lang po akong mga na-note dito ng mga verses dito sa Deuteronomy. Okay? Deuteronomy chapter 11, verse 19. Okay? Deuteronomy chapter 11, verse 19. So, pwede kayong makinig, pwede nyo ring i-open. Deuteronomy chapter 11, verse 19. Okay? Sabi po dyan, ituturo ninyo ang mga iyon sa inyong mga anak na inyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay, tama ba to? Nakahiga, ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So yan po yung verse 19. Now, mali ata ako ng note. Sorry. 20? 27? 29. Hindi 19. Okay. Sorry po, verse 29 po pa. Bakit 19 yung sinulat ko? Verse 29, Deuteronomy 11:29. Sabi diyan, at kapag ikaw ay ipapasok ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong paroroonan upang angkinin, so yung tinutukoy po dito yung promised land, iyong ilalagay ang pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa sa bundok ng Ebal. So, ito yung isa sa mga pinakaunang mga verses na mababasa natin patungkol sa pagsamba sa Mount Gerizim. Okay? So, meron pa, chapter 27, Deuteronomy pa rin, chapter 27, verse 12. Sige po, pakihanap daw po at pakibasa Deuteronomy chapter 27, verse 12. Sige po, pakibasa po, Tita Amy.
Asan? Verse 12. Sabi ninyo sa Jordan, ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim upang basbasan ang bayan Simeon, Levi, Judah, Issachar, Jose, at Benjamin. Okay. So another verse po no na nagpapakita. Sabi diyan, pagtawidin niyo sa Jordan, again, ito'y patungkol pa rin po sa pagpunta nila sa Promised Land. Amang ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim upang basbasan ang bayan. So, yan, isa po yan sa mga ano nyo, no? Reference ng Samaritana. Sige po, paki-open daw at pakibasa, ikaw naman, ma'am, no? Genesis 12. Sige, tingnan natin yung mga verses na to. Genesis chapter 12, verse 6 to 7. Tapos si Tita Susan sunod, Genesis pa rin, chapter 33, verse 20. Okay? Pakiready na po, no? Genesis 33, verse 20. Tapos si Yana, Joshua 8:33. Joshua 8:33 si Yana. Okay? Sige po. Ikaw na. Ikaw na, ma'am. Genesis 12, verses 6 to 7. Dumaan sa lupain si Abram hanggang sa lugar ng Shechem, sa punong insina ng More. Noon ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. Nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Okay. Alright. So, diyan po sa Genesis 12, lalo-lalo na sa verse 6, makita nyo po dito, simula pa man doon kay Abraham. Sabi diyan, dumaan sa lupain sa Abram hanggang sa lugar ng Shechem, sa punong ensina ng More. Noon, ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. So, makita nyo, sa time pa ni Abram, okay, doon na po sa lugar ng Shechem. And kung matatandaan nyo po, yung Mount Gerizim is nasa Shechem. Okay? So, makita nyo doon, no, mula pa man kay Abraham. So, actually, napasa siya doon, pati doon kay Jacob. So, babasahin po ni Tita Susan, chapter 33, verse 20. Genesis 33, verse 20. Doon siya nagtayo ng altar Sorry at po. tinawag. Pakisama po yung 19. Okay po. Ang parang na pinagtayuan niya ng tulda at binili niya sa tagapagmana ni Hamor na anak ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El ang Diyos ng Israel. Okay. Alright. So, makita nyo dan kay Jacob naman, no? Binili ulit ni Jacob yung lugar na yon. Sabi diyan sa Shechem or ama ni Shechem. So, same na lugar po yung tinutukoy dito. Sige po, Yana, Joshua 8:33. At ang buong Israel, maging dayuhan o katutubong mamamayan, kasama ang kanilang matatanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom, ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban at sa harapan ng mga paring Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon. Ang kalahati sa kanila ay sa harapan ng bundok Gerizim at ang kalahati ay sa harapan ng bundok Ebal. Gaya ng iniutos ng una ni Moises na lingkod ng Panginoon na kanilang basbasan ang bayan ng Israel. Okay. So, nakita nyo dito, connected siya doon sa Deuteronomy 27:12, no? Na sinabi yung pagbabasbas gagawin doon sa Mount Gerizim, sa bundok ng Gerizim, no? So, ito yung pinaghuhugutan ng Samaritana. Kasi, background check lang po, Samaritans po is yung yung Pentateuch lang din po yung kanilang pinanghahawakan. Yung unang 5 libro din po. Matthew, Mark, Luke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun lang din po yung nilang pinanghahawakan. Kaya, doon nila nakuha yung ano nila na
dito sa Mount Gerizim ang pagsamba. No? Okay? Naintindihan niya po? Ngayon, nakikita niyo na po kung ano yung pinagmumulan nung Samaritana. Bakit niya inasabi? Okay? So, malinaw na po, di ba? Sige. Sige, Dad. Di ba pinagbabawalan sila ng yung mga Samaritans na sumamba sa templo? Okay. So, I think yung tinutukoy ni Daddy is yung time na po ng may kaharian na, no? May hari na. Ito yung time, yung binabanggit po ni Daddy, yun po yung time na na-split po yung kaharian. 'Di ba? Nung namatay po si Solomon. Doon po nagsamilang mag-split yung kingdom. Kung matatandaan niyo sa Bible study natin, sa anak ni Solomon, si Rehoboam, at saka yung sa servant ni Solomon dati na si Jeroboam. Jeroboam, 'di ba doon po nagsimula? And then si Jeroboam, hindi siya sumunod sa Panginoon, naging self-dependent siya. So gumawa siya ng paraan upang hindi na sumamba yung mga sakop, yung 10 tribes. Kasi 'di ba sa Southern Kingdom, yung tinatawag na Judah, 'di ba ano lang po 'yon? Judah at saka Benjamin lang. And then yung 10, the rest, yun na yung Israel. That's the Northern Kingdom. Okay? Yung naging capital city ng Northern Kingdom, yun po yung Samaria. Okay? And yun, yung Samaria, which is ito, yung Samaria. Okay? Doon po nila nilagay, actually dalawa, ito ano lang po to, no, yung ayun lang sa natatandaan ko sa Bible studies natin. Dalawang lugar yung nilagay ni Jeroboam na sambahanan, yung sa Samaria, sa Bethel ba? Tama? Bethel? Okay, and then yung sa Dan. Kasi yung sa Dan po, yun po yung pinakadulo naman ng Northern Kingdom. Dito naman sa medyo baba, yun yung sa Samaria. So, doon din po nagsimula na mag-build sila ng mga, yun nga, yung mga tinatawag na high places or yung mga matataas na dako na kung saan doon sila sumasamba. So, part yun, Dad. Part yun actually, Dad, ng development ng pagsamba ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Doon na talaga yung intermarriage kasi doon na nangyari yung yung time na yon na occupy na nila yung promised land eh. Nagkaroon na nga sila ng hari, di ba? So, maraming taon na yung lumipas po noon. Well, tama yun, Dad. Isa yun sa reference bakit dun sila sumasamba. Pero yung pinaka-ugat talaga nun is nagsimula pa kahit kay Abraham pa lang. Doon na nagsimula. Abraham, Jacob. Yun, yung nabasa natin kanina. Naintindihan niyo po, mga kapatid? So, ginagawa ko po ito para po, again, matuto kayo paano mag-aral. So, that's one way. Hindi one way. Yun yung isa sa mga paraan, no? Steps ng pag-aaral po, no? So, lalong-lalo na sa mga kalalakihan natin, ayan, si Daddy, and si Tito Bong, si Gab, na makakapanood nito mamaya. So, ganun po tayo mag-aral. Tinitingnan natin yung mga detalye, no, ng kada verse. So, ngayon, alam na natin kung ano yung pinaghuhugutan ng babae. So, yun yung dahilan nila. Bakit sumasamba sila sa bundok na ito? Sabi nga ng babae sa verse 20 ng John chapter 4. Okay? So, yun pinaghugutan niya. Now, sabi niya, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar, balik na po tayo sa John 4:20. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Okay? So, ngayon, tatanong ko naman, although hindi ko siya na-prepare, alam niyo po ba kung saan nagmula kung kailan nagsimula yung pagsamba po sa Jerusalem? Ito lang, ano lang to, parang tanong lang for examination sa Bible reading, kung na-retain niyo ba yung mga Bible reading ninyo. Saan? Kailan nagsimula yung worship sa Jerusalem? Kumbaga, kailan yung official? Yung nga, without looking at yung mga cross-reference. Pero sige, tingnan nyo na, okay lang. Tingnan nyo po. Para sure tayo.
Saan po? Kita nyo na? History, no? History tayo ngayon. Okay, sa time ni? Sige, sagot kayo. Ano, Jamie? Sige, kahit hindi sure, para lang maano natin. Sa time po ni? Ha? Ikaw, Tita Susan, kasi nasa... Kayo, Dad, nahanap nyo? Hello pala, Arshan, no? So, nandyan si Arshan. Ikaw. Hindi ko sure. Ano, Time sige, ni sige. Time ni David. Joke lang. Okay. Joke Bakit mo nasabing kay David? Ano yung parang nabasa mo na verse? Nasaan? Sa internet. Internet. Ayan, maganda yon. Kumbaga, tumitingin kayo ng mga ano, pwede nyo i-search yan, yung mga ganong bagay, pwede naman. So, anong verse ay? Anong verse? Wala pa akong nakitang words with So, mag-agree ba kayo habang Ano yung tanong? kailan nagsimula Kailan? yung pag-worship sa Jerusalem? Ay, yung official na, kumbaga, pagsasabi na dito sasamba. Joshua, Judges, 1 Samuel. Okay. Bakit per se yun? Hindi mo yun. Okay, baka magtagal tayo dito, no? So, sa akin ito, sa pagkakaalala ko lang, I think, sa time ni David. Kasi, kailan po na-build? Actually, hindi sa time ni David. I mean, officially sa paano ba? Kasi yung templo na nagawa po kay Solomon na time. Okay, nagawa yung templo. So, ibig sabihin nun, mula nung pagpasok nila sa Promised Land hanggang sa pag-reign ni David, mapasa kay Solomon, saan po sila nagwo-worship? Yun yung tinatawag na tabernacle. Bago sa temple. Temple is sa Jerusalem. Ibig sabihin, doon talaga itinatag, doon talaga officially nilagay yung worship area sa Jerusalem. Kaya nga po, 'di ba, yung time na sinabi natin kanina patungkol doon sa pag-divide, 'di ba? Ang ginawang daan ni Jeroboam para hindi na pumunta yung 10 tribes doon sa Jerusalem, sa Judah, is nagawa siya ng kasi nga yun yung official worship place nila sa Jerusalem. And every year, pupunta sila doon. 'Di ba sabi ni Jeroboam, baka mabago yung mga puso nitong So binlock niya, kaya siya nagawa ng dalawang worship area doon sa Israel, sa Northern Kingdom. Di po ba? So that was kumbaga nung pagka-build ng temple, yun na talagang official na declare na ang worship place talaga isa sa Jerusalem. Okay? So, kaya nga kanina, inaalala ko yung sequence, Joshua, Judges, and 1 Samuel. Kasi 1 Samuel, doon na nagsimula, doon na na-introduce si David. Pero wala pa yung templo. Pero I think yung worship nila is tabernacle. And yung tabernacle po, yan? Movable na, parang tawag dyan? Yung pwede mong itiklop, lipat tayo ng lugar, dito naman tayo mag-worship, gano'n. Ganun kasi nangyari. No? So, wala pa talaga. So, doon lang ang official inauguration ng worship area. Doon sa time ni
Masasabi natin kay David kasi si David talaga nag-initiate din. And then sa Psalms, mababasa natin sa Psalms na yun nga yung kaluwalhatian ng Panginoon nandun sa Mount Zion, which is yun po yung Bethlehem, yun po yung Jerusalem. Okay? Naintindihan niyo po? So, may kita natin doon yung kanina ko pong sinabi sa inyo na yung mga Samaritans, yung first 5 books lang yung kanilang tinitingnan. Hindi na nila binasa yung Joshua, Judges, 1 Samuel, 2 Samuel. Wala na, hindi na sila nagkonekta doon, no? Hindi na nila yon binasa. So, may kita nyo talaga yung doon talaga sila sa Mount Gerizim. Naintindihan niyo yon? Pero kung if only binasa nila yung sa mga susunod na mga scriptures, makikita nila na doon na pala inilatag ng Panginoon yung official na worship area sa Jerusalem. Naintindihan niyo po yan? Nakakuha po natin? Okay? So, that's verse 20. No? Meron lang po ako idadagdag. Now, meron akong babasahin na reference, cross-reference. Now, ito yung kagandahan din nitong ipopromote ko lang po. Ito yung kagandahan ng Bible na to, no? Napakalaki. Alright. Ito, no? Kita nyo yan? Alright? Ganyan po yung kakapal. Okay? So, ang maganda dito, ang dami niyang cross-references. Now, yung cross-references niya, mas marami kaysa dyan sa nakikita nyo sa phone app nyo, no? Na ginagamit natin. Kaya, ang ganda nung nabasa ko tong Luke 9. Babasahin lang po ako, no? Luke chapter 9. Para lang mas lumawak yung pagkakaalam natin patungkol dito sa ano tawag diyan? Hidwaan ba? Hidwaan between Samaritans and Judeans. No? Sabi diyan sa Luke 9 verse 51. Tingnan niyo po, makinig po kayo, no? Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. And verse 52, nagpadala siya ng mga sugo na una sa kanya, humayo sila at pumasok sa isang nayon sa mga Samaritano. Okay? Upang maghanda para sa kanya. Ito po yung time na malapit na po i-crucify ang Panginoong Hesus. Tingnan niyo yung verse 53. Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. Ano pinapakita dyan? Ibig sabihin, itong talagang mga Samaritans, ang lang talaga nila, claim talaga nila, dito sa Mount Gerizim yung tunay na pag-worship. Okay? So Luke 9:53, no? Subalit hindi nila tinanggap siya sapagkat siya ay nakatutok sa Jerusalem. Kumbaga kasi doon nga magwo-worship. Doon nagwo-worship yung mga taga-Judea, no? So, may kita nyo, no? Ganon ka big deal yung worship place, no? Sa mga Samaritans, sa Judeans. Naintindihan niyo pa? Mga Hudyo, no? Kaya itong binanggit dito ng babae is malaking issue to. Hindi lang po ito yung parang tinry niya lang talagang ilihis yung usapan sa bagong topic. Hindi po. I mean, nililihis niya talaga kasi naglatag siya ng isang issue na na kumbaga malalim sa panahon nila, no? Malalim tong issue na to. Kaya makita nyo dito na yung Samaritana, tinatry niya talagang ilihis yung usapan. Para bang sige, wag natin pag-usapan yung personal life ko, magdebate tayo patungkol dito. Parang ganon, no? Nai-gets niya po? So this is a big issue. Okay? Hindi siya lang. Hindi siya yung parang, 'di ba, ikaw mangangalunya ka. Tapos bigla kang sasagot na, "Uy, natikman mo na yung mix and match ng Jollibee." So hindi siya ganoon. Hindi siya ganoon, no, na parang normal na usapan lang. Big issue siya. Okay? So tingnan natin yung sagot ng Panginoong Hesus. Ito, napakaganda tong pag-usapan actually, no. Marami tayong matututunan dito. So sabi diyan sa verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, no? Maniwala ka sa akin na darating ang oras ng inyong sasambahin ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem.
Okay? So makikita niyo po yung sagot no ng Panginoon dito. By the way, babalikan ko lang po yung verse 20. May note pala ako dito. Makikita niyo po dito na yung babae, yung seguridad ng kanyang kaligtasan or yung pagsamba niya is nakatuon sa lugar ng pagsamba. Okay? And ito po yung isang issue din na hanggang sa panahong ito ay laganap. Na siguro narinig nyo na yung sasabihin ng mga tao, lalo na yung mga matatanda. Sasabihin nila, dito na ako lumaki. Ito na yung so di ko na to iiwan. No? Meron pa magsasabi na, yun nga, i-claim nila na, hindi, ito talaga yung, ito yung totoo, ganito, ganyan. So, makita nyo dito, parang gano'n, no? Yung dependence, kumbaga, sa kaligtasan is nakabase sa lugar. Nakabase sa lugar ng sambahan. Okay? In our modern times, nakabase sa relihiyon. INC ako, Roman Catholic ako, ganito ako, so ligtas ako. No? So, in which yan po yung isa sa mga i-deal. Yan po yung tinama ng Panginoong Yesus. So, tingnan nyo sa verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Okay? So, dito tayo matututo. Maganda tong verse 21. Sabi niya, darating ang oras. Now, ito pong salitang darating ang oras is, I think, 5 times or 4 times, 6 times lang ginamit ng Panginoon. At ito pong phrase na yan is ginagamit niya upang magsalita patungkol sa mga bagay na gagawin or isa sa katuparan ng Panginoong Hesus. Okay? So, dito sa verse 21, it is somehow prophetic answer, no? Ibig sabihin, yung sagot niya is yung mangyayari. And sabi niya dyan, darating ang oras na inyong sasambihin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. So, baka meron po kayong nabasa patungkol sa verse 21. Share niyo muna bago ko po ipagpatuloy. Pinapakita lang dito, no? Yung sinabi ng Panginoon, ang sinabi ni Jesus Christ, na inaano niya sa babae na sa Samaritana na darating ang panahon. Ibig sabihin, pag na tapos niya na yung mission niya, no? Na pag natupad niya na yung pagsugo sa kanya ng Ama, na ang pagsamba ay hindi lamang kung sa Jerusalem o sa Gerizim, kundi sa kahit saan. Kumbaga, pag na-kompleto na yung mission na kanyang Gagawin. Okay. Yes po. So, yung tinutukoy po ng Panginoong Yesus dito is yung nangyayari na sa atin ngayon. 'Di ba? Hindi na tayo sumasamba, hindi na natin kailangan pumunta ng Jerusalem para lang sumamba. Kasi, yun nga, sasambahin na po ang Panginoon kahit saan. Okay? Now, ito yung kagandahan dito. Ito po ay, 'di ba sabi niya, no? Darating ang oras. And sabi ko nga po kanina, ginagamit po ito ng Panginoong Hesus patungkol sa mga bagay na isa sa katuparan niya. So kapag sinabi nating isa sa katuparan niya, ibig sabihin, yon ay prophesied na. Yon ay inihayag na nung una pa. Now, saan natin makikita? No, ano yung reference na isa sa katuparan? Ano yung propesiyang isa sa katuparan? 'Di ba? So, kaya mahalaga yung pagbabasa ng Old Testament. So makikita po natin yan sa Malachi, sa Malakay. Tita Susan, natatanda ko si Tita Susan dito. No? Sa Malakay po, no? Malakay
chapter 1, verse 11. Basahin ko po sa inyo, no? Malakay 1, verse 11. Sabi diyan, sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa. Ang ganda ng simula, no? Pakinggan niyo po. Sapagkat mula sa sikatan daw ng araw, sa east ba? Tama? East? Hanggang sa nilulubugan niyon sa west, dakila ang aking pangalan sa mga bansa. Grabe yung opening sentence, no? At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay? Malakay 1:11 already prophesied na sasambahin ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng dako. You see? Sinabi na po yan sa Malakay 1:11. And kung babasahin po natin sa sulat po ni Pablo para po kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, no? 1 Timothy chapter 2 verse 8, sabi niya, ibig ko ngang ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako. Sabi ni Pablo, no, ito pong sulat ni Pablo kay Timoteo is tapos na po. Okay, bumalik na po ang Panginoong Hesus. At tingnan niyo na po kung ano nangyari. Paano na po sila sumasamba. Sabi ni Pablo in 1 Timothy 2:8, ibig ko ngang ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. So, dito pa lang sa sinabi po ni Pablo kay Timoteo, instruction niya kay Timoteo, makita natin na yung sa time po ng mga apostol na, yung pagsamba nila is hindi na po sa Jerusalem. And kung matatandaan niyo sa time ni Daniel, although nasa Babylon niya sila, pero humaharap talaga siya doon sa binubuksan niya yung bintana, humaharap siya doon kung nasaan nakalagay yung nasaan yung Jerusalem, di ba? Parang gano'n, yung mga Muslim ngayon, makikita niyo po, talaga sila, magbabaw sila kung nasaan po yung Mecca. Kahit nasa Pilipinas, kahit nasa dako sila. Although nasa ibang bansa sila, pero sumasamba pa rin sila sa Mecca. In a sense na doon sila umaharap. 'Di ba? Pero dapat dito manalangin sa bawat dako, ibig sabihin kahit nasaan, hindi na po natin iniisip yung nasan ba yung Jerusalem, nasan ba yung doon tayo, pray, mali yung prayer mo, nandito yung Jerusalem mo eh. Hindi na po tayo ganon. 'Di ba? Hindi na natin kailangan ng compass or mapa para malaman natin kung saan tayo harap sa pagsamba natin or pag-pray sa Kanya. So, indeed, yung prophecy is nangyari nga. No? Sabi nga ng Panginoon si John 4:20, darating. No? Darating, okay, verse 21 pala. Sa verse 21, yon, darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. You see? Okay? So, verse 22, sinasamba ninyo, ito na yung rebuke. No? Ito na yung rebuke ng Panginoong Jesus. Verse 22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Sinasamba namin, nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So, out of their conversation, makita nyo dito yung tugon ng Panginoong Jesus in which merong rebuke. Sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Ano yung pinaghuhugutan naman ng Panginoong Jesus dito? Bakit nasabi ng Panginoong Jesus na hindi nakikilala ng mga Samaritans yung sinasamba nila? Pero nabanggit ng Samaritana si Jacob, di ba? Nabanggit ng Samaritana si Jacob. Nabanggit niya yung well, ano yung well? Balon na binili ni Jacob. Alam niya yung history. Pero bakit sinasabi ng Panginoong Jesus na sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala? No, bakit? Ano nangyari? Again, dito tayo babalik sa history. No? Ano pong sa history?
May nabasa po ba kayo? Okay. So, para mabilis po, babasahin ko po sa inyo, no? Buksan natin yung 2 Kings. 2 Kings chapter 17, verse 28 to 41. Sige, request ko po kayo magbasa para makasi naantok na kayo dyan. So, 2 Kings chapter 17, 28 hanggang 41. Basahin natin ano nangyari po dito, no? Sige, basa po tayo, tigdadalawang, ilang verses ba to? Yan, tigdadalawang verses po tayo, okay? Sige, so lahat po mag-open, babasahin natin. So simula po kay Daddy, Mommy, kay Siren, kay Tito Bong, Tita Amy, Jamie Yana, Tita Susan, and then si Arshan. Sige po. Sige, Dad. 2 Kings 17, mula 28 hanggang 41. Ay, mga ano lang pala to, no? Tig-ano lang pala, tig-isang verse lang pala. Tig-isang verse lang pala, konti lang pala to. Sige, Dad. Nakamute ka, Dad. Kaya't isa sa mga pari na kanilang dinala mula sa Samaria ay dumating at nanirahan sa Bethel. At tinuruan sila kung paano dapat matakot sa Panginoon. Ngunit bawat bansa ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga Diyos at inilagay sa matataas na dako na ginawa ng mga Samaritano, bawat bansa sa mga lungsod na kanilang tinitirhan. 29. 30. Ginawa ng mamamayan ng Babylonia ang Sukot Benot. Ginawa ng mamamayan ng Kut ang Nergal. At ginawa ng mamamayan ng Hamat ang Asima. Ginawa naman ng mga Abeyo ang Dibhas at ang Tatak. At sinunog ng mga Sipardita ang kanilang mga anak sa apoy sa Adramalek. At sa Anamalek ng mga Diyos na Sipardi, 32. Natakot din sila sa Panginoon at pumili sa gitna nila ng lahat ng uri ng mga tao bilang mga pari sa matataas na dako na naghandog para sa kanila sa mga dambana ng matataas na dako. Verse 33, sa gayon, sila natakot sa Panginoon, subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga Diyos, ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. 34. Hanggang sa araw na ito ay ginagawa nila ang ayon sa mga dating kaugalian. Sila ay hindi natatakot sa Panginoon at hindi sila sumusunod sa mga tuntunin, ni utos, ni batas, ni mga kautusan na inutos ng Panginoon sa mga anak ni Jacob, na kanyang pinangalanang Israel. Tita Susan, 35. 5. Joke lang po. 35 po. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutosan sila na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, niyuyukod o maglilingkod o maghahandog sa kanila. Tershan. Hanggang 41 muna, Tershan. Anong verse na kasi? 36 na. 36. Ang mga tuntunin, mga batas, ang kautusan, at ang utos na kanyang sinulat para sa inyo ay lagi ninyong maingat na gawin. Kayo'y huwag matatakot sa ibang Diyos. At huwag ninyong kalilimutan ang tipan na aking ginawa sa inyo. Huwag kayong matakot sa ibang mga Diyos. Kundi matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kanyang ililigtas kayo sa kamay ng lahat ninyong mga kaaway. Gayunmay, ayaw nilang makinig kundi kanilang ginawa ang ayon sa kanilang dating kaugalian.
Kaya't habang ang mga bansang ito ay natatakot sa Panginoon, ay naglingkod din sila sa kanilang mga larawang inanyuan. Gayon din ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak. Kung ano ang ginawa ng kanilang mga ninuno, ay gayon ang ginawa nila hanggang sa araw na ito. Okay. So nakita niyo po, ito po yung history, no? Ito po yung nangyari, no? Kung babalikan natin, actually maganda pala kung sinabi natin yung verse 27. Kaya nag-utos ang hari ng Assyria, yung hari po ng Assyria nag-utos sa verse 27, dalhin ninyo roon ang isa sa mga pari ng inyong dinala mula roon, hayaan siyang umalis at tumira roon at kanyang turuan sila ng kautusan ng Diyos ng lupain. Ibig sabihin, parang sinabi ba, o sige, pabalikin mo nga itong isang na pari dito doon sa kanila para maturo sila ng kautusan ng Diyos ng kanilang lupain. And then verse 28, kaya't isa sa mga pari na kanilang dinala mula sa Samaria ay dumating at nanirahan sa Bethel at tinuruan sila kung paano dapat matakot sa Panginoon. Ngunit, verse 29, bawat bansa ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga Diyos. So, makikita nyo, I think ito na yung time na Babylon, Assyrian captivity pa, pagkatapos nito Babylonian. Kasi yung northern kingdom na capture po ng Assyria. And then the southern kingdom na capture naman ng Babylonia. So ganun po kasi yung nangyari. So makita nyo dito na from that time on hanggang sa time na ito na binabasa natin. Ito yung nangyari, yung history nila, and then nangyari na po yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kanina, sino nagbasa nun? Si Siren tsaka si Tito Bong, no? Grabe yung mga pinangalanan ng mga Diyos-Diyosan nila, no? May sinabi pa doon, hinandog nila yung kanilang mga anak sa apoy. So, makita nyo yung practices. Kaya, yung sinabi po ng Panginoong Jesus dito sa verse 22, no? Yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 4:22, totoo po yun. Sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Actually, they're not worshiping God. They're not worshiping Yahweh. They're not worshiping the Lord. But nag-worship sila sa Diyos-Diyosan na hindi naman nila kilala. You see? So, tama. No? Tama yung sinasabi ng Panginoon. So, I think dito muna tayo mag-e-end. Babalikan natin yung verse 22 po sa next week sa Bible study natin. Maganda, no? Nakita nyo dito talaga yung pagtatama ng Panginoon. And ako po ay nagpapasalamat kasi hindi na po tayo gaya ng mga Samaritans dati na hindi kilala yung sinasamba. Although, sinasabi natin yung pangalang Jesus, sinasabi natin yung Espiritu Santo, pero hindi tama yung pagkaka-articulate or yung pagkakaunawa natin. So, we praise God kasi ngayon nauunawaan na natin siya. No? So, yun, praise the Lord sa kanyang tinuro ngayon. Okay? So, sana naging malinaw po siya. So, few reminders. Bukas po is Saturday. So, 7 p.m. meron po tayong Night of Psalms, Hymns, and Prayers. Time for us to pray together. And then sa Sunday, Lord's Day, 9:15 na po tayo magsisimula. Hindi po siya Lord's Day service pa, Sunday school siya, okay? Sunday school. Magkaiba po yung Sunday school sa Lord's Day worship service. Okay? So please be on time. 9:15 hanggang 10 lang 'yon kasi 10 to 10:15 preparation muli and then 10:15 start na ng service, no? Tapos first Sunday po kasi bukas, sa Sunday. Pero hindi muna tayo mag Lord's Table, mag-celebrate ng Lord's Table. Inaaral ko pa po siya actually ulit, no? Kumbaga inaano ko talaga kung ano yung tama na sasagawa nung Lord's Table. Mahalaga po kasi 'yon. So next next week. Pero ito po, magmi-meeting man tayo bukas, pero bigyan ko lang kayo ng short na parang hint. Kung okay lang po, para pag-isipan niyo po and then Sunday mag-usap tayo. Every first Sunday po, 'di ba may Lord's Table tayo, celebration. Naisip ko po na pwede ba na at least once a month yung first Sunday natin. Doon tayo magla-lunch together. Tapos pagkatapos noon, Lord's Table. Kasi hindi lang po siya dati yung tulad ng ginagawa natin. Okay, ito yung cup, ito yung Hindi siya ganon. Meron palang bagay pa na dapat nating bigyan pansin pala.
Pero pag every first Sunday, wala na po tayong evangelism sa 4:30. Parang ganun po ang naisip ko, no? Every first Sunday, walang evangelism sa 4:30. Pero may Lord's Table celebration. So magla-lunch together tayo and then yun lang. And then second, third, fourth, fifth Sunday, yun yung yung normal na may evangelism tayo. So yun lang, i-open up ko lang po. And then every first Sunday po, ito na po, kayo na ng mga nandito, magsisimula na tayo sa church membership. So, pag-isipan nyo na po kung gusto nyo pong maging miyembro ng HCC. Magkakaroon po tayo ng interview. Hindi, talaga, makita nyo dito yung church membership process. Okay? Kayo po yung makakita ng una na yon. So, merong interview, and then merong quiz. Joke lang. Merong interview. And then, meron po tayong series of pag-aaral patungkol sa church membership. And then, pagkatapos nun, gagawa kayo ng testimony. And then, haharap kayo sa harapan. Isasabihin niyo po yung testimony ninyo. Kaya lang, nakapag-baptism na tayo, so hindi na natin gagawin yon. Probably kay Nanay Pearly at Tatay Doy, pwede silang mag-baptism after ng testimony. So, magpapagawa po ako ng swimming pool dyan, Tito Bong, no? Joke lang. So, yan, baka bumili po ako ng yung pool, yung maliit na para magsagawa na din tayo ng baptism diyan po sa So, ito lang, pinapakita ko po sa inyo, isinasaayos na po natin yung church talaga. Church membership and church process, no. So, ihanda niyo na po, may application po for membership sa HCC. Totoo po yun. So, natatawa kayo. Seryoso po yun. So, next, sa ngayong Sunday po. Natatawa lang po ako. Pwede naman po dalhin si Ate Pearly sa pier. Pwede. Hindi, pero po kasi, pala to, no? Kumbaga, yung members talaga din yung makakita. No? So, pero pwede naman. Hindi. So, yun po. Yun po yung mangyayari. Okay? So, pag-isip-isipan nyo na po kung gusto nyo po maging miyembro ng HCC. Okay? So, ayun. Yun lang po, no? So, sa Sunday po, pagkatapos ng service, magkaroon muna tayo ng short meeting. Short meeting lang, mga 10 minutes lang siguro. Okay po? Okay. Sige po. So, let's close this in prayer. Let's pray. Our glorious God, gracious you are. Salamat, Panginoon, sa katotohanan. Ikaw ang katotohanan. At sa pagbibigay po ng linaw ng iyong katuruan, pagbibigay linaw ng iyong salita. Na Lord, ito ngayon, ng iyong salita ay hindi na po boring para sa amin. Bagos siya po ay tunay na nakapagbigay ng kasabikan at kaligayahan sa amin. Sa bawat pag-aaral ay pinapakita mo po yung mga katotohanan sa pamagitan ng banal na Espiritong pinagkaloob mo. Patuloy po kaming nanalangin at nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay mo ng kaalaman sa bawat isa. At salamat sa paalala ng kaalaman ay dapat tustusan din namin ng pagpipigil at ang pagpipigil ng pagtitiis. Magpatuloy talaga, Lord, na hindi lang po kami maging marunong, bagkus totoong maging wais kami, Panginoon, dahil sinasabuhay at tinutupad namin ang aming natututunan para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Damay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. See you po bukas sa Night of Psalms, Hymns, and Prayers. God bless. Salamat din sa nanood sa online. Bye-bye.